Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwan sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ko sa tahanang Sedro, ngunit ang kabanantipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng kanyang bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mo mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila, tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanling ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang mali
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kaniyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. Sabagat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Diyos, palakpakan po natin siya. Gandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga sumusubaybay din sa atin sa Misa de Gallo, pagpalain at ingatan kayo ng ating mapagmahal na Diyos. Huling Misa de Gallo na po. Sa simula pa lamang ng ating Misa de Gallo, at sa mga sumunod na mga araw, sigurado na may napakarami na pagbabahagi ng mga pari na nagmisa dito. Ay marami naman din ho kayo sigurong mga natutunan. At ngayon nga ho ay huling umaga na, Misa de Gallo. Ay ako may pakiusap. Huwag na naman ho kayong tutulog. Huling umaga na eh. Yung iba naman, dayo pa din ang pagtulog eh. Ay, alam ko naman ho, ito taon-taon ay ginagawa natin. Sigurado ho, yung iba ay pilit kinumpleto ang Misa de Gallo o kaya ay simbang gabi. Ang tanong ko naman, kung makumpleto ninyong Misa de Gallo, ano naman, kumpleto ninyo kung hindi naman kayo sisimba sa araw ng Kapaskuhan. Bakit? Sapagkat ito ho i-preparation pa lamang. At ang araw ho ng Kapaskuhan ay hindi lang ho December 25. Tawag ho dito ay Christmas season. Therefore, it is not only one-day event. Ito ay papasok o tatapos hanggang sa pagbibinyag ng ating Panginoong Jesus. At tumatpat ho yan, I think parang mga January 8 yata pagbibinyag. Kaya huwag malulungkot yung mga bata kung umulan man ng December 25.
May 26 pa kayo, 27, 28, tsaka may ilang linggo pa para makapamasko. Sa huling araw ho ng ating Misa de Gallo, ano ho ang maganda nating pagnilayan? Kapag ho nakikita-kita ang magkakabarkada, magkakaibigan, ang sarap hong balik-balikan ng mga nakalipas na kwento, karanasan. Kahit paulit-ulit na pinagkukwentuhan, ikaw ay matatawa na lamang. Yun din naman. Kami ho, mga pare, pag kami nagagadaring, napapag-usapan namin ang buhay seminaryo. Yun din naman ang pinagkukwentuhan. Pero ikaw ay masaya. Ang sarap balik-balikan ng nakaraan. Pero hindi lang naman ho ang mga nakakatuwa o nakakagalak na karanasan ang pwede nating balik-balikan. Kahit ho ang mga mamapait na karanasan sa ating buhay ay pilit at pilit sumasagi sa ating isipan. Minsan, ikaw ay napapaiyak, napapaluha. Pero hindi ito nangangahulugan na ang mga karanasang ito ay hindi mo nakakalimutan. Sapagkat sa ating ebanghelyo, ang tawag ko dito ay Benedictus, Zacarias. Anong ibig sabihin ng Benedictus? Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Mapapait man na karanasan, hindi man magandang karanasan, na pilit at pilit sumasagi sa ating isipan at bumabalik, masasabi pa rin nating kay buti ng Diyos. Nagkasakit ka, tinamaan ka ng COVID, ikaw ay halos mamatay na, kung ikaw ay nakarecover, anong sabi mo? Kay buti pa rin ng Diyos. Yung Sakaria, literally means ang ibig sabihin ni God remembers. Ang Diyos ay nakakaalaala. Tayo lamang naman ho ang madaling makalimot. Ang Diyos ho hindi nakakalimutan ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan. Pero hindi sinasabi ng Diyos na, ay, ito mga kasalanan mo at ipinamumukha sa atin upang tayo ay ipahiya, upang tayo ay kutyain. Ipinapaalala sa atin ng Diyos ang kabutihan niya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento ng buhay. Kung wala kang kwento, wala kang kwenta. Naaalala nyo siguro, nalutigid sa pagpapalaki ng mga bata ngayon, o tayong mga may edad na. Lagi nating ikinukumpara nung panahon namin ay iba sa panahon ngayon. Pero naman ho talagang mga pagkakaiba. Mga magulang ngayon, kahit ako, naalala ko pa paano tayo palaki ng ating mga magulang. Nung una, sut-sut pa lamang ng ina, ng ama, titi mo na ang bata. Ngayon, lawit na ang litid mo, wala pa rin nangyayari. Dati, isang tingin pa lamang ng ina, ng ama, titi mo na iyon. Ngayon, lawit na ang dila mo, ang mata mo. Mulaga na ang mata mo, wala pa rin nangyayari. Masarap balik-balikan yung mga nakaraan. At sasabihin nating, purihin pa rin ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga nung
bago lamang mag-celebrate ng mag-asawa ng golden anniversary, wedding anniversary. Sabi ng lolo, alam mo, ang tawag mahal eh. Baka sweet, mahal. Nagtaka yung apo, baka sweet naman yun ninyo, lolo, at talagang mahal pa rin ang tawag nyo kay lola. Oo, wag kang maingay. Nakakalimutan ko ng pangalan ng lola mo. Kaya mahal ang tawag ko. Kaya, yan na. Magduda kayo pag mahal pa rin ang tawag. Baka nakalimot na yan. Sabi ng lolo, alam mo, mahal, tayo nag-50 years ng ating kasal. Ang sarap-sarap balikan. Nung ikaw ay nililigawan ko, tanda mo pa yon? Sabi ng lola, oo naman. Tanda mo kung saan tayo una nag-date? Oo naman. Tanda mo nung tayo kinasal. May pag-iyak ka pa nga. Ako din may pag-iyak pa. Kasi alam mo kung ito'y panghabang buhay na. Bakit kaya hindi nating balik-balikan? Sabi ng lola, abay, oo, balik-balikan natin. Bakit kaya subukan natin yung unang ginawa natin na tayo nag-date? Ay bakit kaya di natin gawin uli? Sabi ng lolo, o sige, punta tayo sa unang lugar kung saan tayo nag-date. Sabi ng lolo, sige, game ako dyan. Sabi ng lolo, di, malis ang lolo, agang-aga, bistig-biste, pumunta sa lugar na pupuntahan. Makaisang oras, wala pa ang lola. Malipas ang 2 oras, wala pa rin ang lola. Tanghalian na, wala pa. Maabot ng alas 4 ng hapon, wala pa. Galit na galit ang lolo hanggang umuwi ng bahay at iamot na iamot. Pagdating doon, nanonood ng TV ang lola. At tinanong niya, ikaw naman, kaganda ng ating usapan, babalik tayo doon sa ating doon sa lugar na unang ating pinagdatean, tapos hindi ka sumipot. Bakit hindi ka pumunta? Pasensya ka na, hindi ako pinayagan ng inay. Sarap balik-balikan, nung mga nakalipas. Ayan, nakasa kayo mga mag-asawa. Ipaalaala ninyo. Pag uwi ngayong umaga, tanungin ninyo ang wedding anniversary ninyo at baka iba ang sagot niyan. Ang date. Nga po ang sabi ko, minsan kayo matatawa na lamang sa mga karanasan natin. Maalala mo nung kayo high school, kayo naglalakad pa, may konting pangungodigo, paglalakwat sa, ngayon, successful ka na sa buhay. Naalala mo, nung ilang kayo magkakapatid, marahil hiraman kayo sa sapatos, pagpapasok. Yung simpleng pagkain, pinag-aawayan ninyo. Yung simpleng mangga, nagkakaiyakan, sapagkat gusto lahat ay buto. Ako na may taka sa mga bata, kahit ako nung bata, bakit ganito? Gusto lagi buto, hindi nila alam na masarap palang pisngi. Salo-salo kayo, simpleng pagkain lang. Pero ngayon, nakaahon ka na. Pagtagumpayan mo sa buhay. Marami tayong mga kwento na binabalik-balikan. At sinasabi natin, thanks be to God. Purihin ang Diyos na pagtagumpayan ko. Sabi nga nung siya successful na sa buhay, tuwin na lamang siya magkukwento, siya napapaiyak. Bakit? Yun daw sila yung mga bata pa. Halos araw-araw na ginawa ng Diyos ay maliban sa asin, ay toyo, pampaalat at sabaw sa tubig. Ay nung siya'y mayaman na anong sabi niya, ngayon, mayaman ako. Dati, kaunting asin lamang ang aming pang-ulam. Ngayon, bibili na ako ng isang sakong asin. Kaya para sa atin, purihin pa rin ang Panginoon Diyos. Ibabalik-balikan tayo. At yan, ang inawit na Zacarias, papuri sa Diyos. Sabi nga dito, sapagkat nilingap niya
at pinalaya ang kanyang bayan. Nagpadala pa siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. At ito ang araw ng Kapaskuhan. At sa araw ng Kapaskuhan, hindi lang ito pambata. Sinasabi na, alam, pampasko na para sa mga bata. Hindi. Para ito sa ating lahat. O sa bagay, nakakatuwa din naman ang mga bata, Yan, may ilang mga bata na nanghihingi, babati ng Merry Christmas. Alam na rin yung ibig sabihin. Ang mga bata ay nag-Merry Christmas. At pag naman kayo namin pumunta sa bahay, huwag nyo namang itaboy. Natuwa na yun yung simpleng bata. Siguro naman mga bata, ganyan din kayo. Ang problema, bakit ganito pag napunta sa inyong mga bahay-bahay? Bakit ganito itatanungin pa ninyo, i-interviewin pa ninyo? Kanino ka kayong mga anak? May tinatanong pa. Ayun pala. Iba pala ang rate. Pag medyo ka mag-anak, yan, malaki-laki ang bigay. Pero pag yan ay inaanak ba, mas malaki ang bigay. Pero pag yan ay medyo uhugin, sabihan siya, tama na sa iyong 20. 20, 5 maghahati-hati. Hindi pa nakapagtigli 5 piso. Pero ikatuwa na yan ang bata. Alam niyo, maganda sa mga bata, hindi na masko. Yan naman ay nagkukumperan. Kung magkano na pamasko mo, magkano na pamasko mo, ay ganito lang, ay siya, ikipapapaskuhin ko. Mabuti pa mga batang ito. Samantalang kayong mga matatanda. Siyempre, mga magulang minsan, sasabihin sa kanyang anak, sige, pagkatapos yung simba sa araw ng Pasko, ay di kayo ay mamamasko. Ay alam ba ninyong papunta sa inyong ninong at ninang, kahit alam naman ng mga bata, ay sasabihin naman, ay siya, sasamahan na kita. Sasamahan? Gusto mo rin mabigyan. Hindi, uli maghapon. Uli maghapon. Sasabihin na, naku, pagod na pagod ang aking mga anak. Palit agad ng damit, unas ng pawis sa mukha. Sabi, naku, parang masama nga palang tumulog na may perang katabi. Ay siya, pahabilin sa inay, pahabilin. Pahabilin. Tapos kinaumagahan, mga bata, pumunta sa kanilang bahay, ang dami. Ano kang gagawin? Kung ano yung ibinigay ng inyong anak sa magulang, ay di kayo din ang inyong pamamasko. Ikaw ay tumanggap, ikaw ay nagbigay, ikaw ay tumanggap, ikaw ay nagbigay. That is the season of Christmas. This is a season of grace. Kaya lahat pag darating ng Kapaskuhan, lahat ay masaya. At pinakamasaya tayo. Bakit? Sapagkat si Jesus ay isisilang hindi na sa sabsaban kung hindi sa atin na mga puso. Mga kapatid, nalalapit na ang pagdating ng ating manunubos. Tumulog tayo ngayon sa ating Ama upang patuloy niyang liwanagan ng ating puso at diwa. Sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Emmanuel, ngayong huling araw ng ating paghahanda, ang inyo pong itutugon, Amang mapagmahal, halina at liwanagan ang aming puso at diwa. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Diyos naming mapagmahal, masalamin nawa naming iyong simbahan, ang liwanag ng iyong kabutihan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Diyos naming mapagmahal,
Masalamin dinawa ng lahat ng lingkod bayan ang iyong liwanag sa kanilang tapat na pagpatupad ng makatwirang batas at panuntunan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo kaming natitipon ngayon sa aming pagsusumikap maging tapat na Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo silang mga tinawag mo na sa kamatayan at pahimlayin sila sa iyong piling. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Mapagmahal naming Diyos, halina't liwanagan kaming namumuhay sa kadiliman at anino ng kamatayan. Makita nawa namin na ngayong anak na si Jesucristo bilang aming bukang liwayway ang daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo. Amen.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Ang idapatin nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak nang may dalisay na kalooban sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang kanyang mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa kanya pinayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang ni pinananabikan ng mahal na bereng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami po ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong palalamakalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Anggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bagot wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubus para sa inyo para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawatog ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, posposin mo kami sa iyong pag-ibig. Isa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert, naming arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na.
Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, hawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawa mo't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malaberhing marina ng Diyos ni Pong San Jose ang ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Inihiling po namin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesong Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo tungayin mong aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa makasalang sa libutan. Pahal po tayong lahat ng mga inanen sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ng Kristo. Amen. Jesus, aming
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay. Nang walang mali na pagsidang na po kaming pinagdiriwang sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiluhod. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa gintumong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa. Binhing hasik sa mabuting lupa, alala umbaga, bunga ay sagana. Batanggenyo man, may pusong dumamay agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon. Sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Birhen ng Kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin nyo kami. Magsitayo po. Gising na ho ang katabi, tapos na ho ang misa. Sa bahay na kayo magsundo. Salamat ho sa inyong lahat na nakisa po ng ating banal na pagdiriwang. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa paggagawad ng pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya naman magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa na kayo sa pananampalataya, palagayin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakalan lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat kasama na po niyong buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.